Pero ito yung modified setup natin ng Super X chassis for B-Max or X-Stock category. Napapansin nyo, typical naman yung setup niya. Sa harap muna tayo, merong double aluminum roller na 13 by 12. Tapos, dito sa kanan, yung high mount stabilizer tube. Dito sa kaliwa, hindi muna natin nilagyan. This is for pagpasok niya sa LC or lane changer. Tapos doon sa harap, ball damper lang dalawa. Sa gilid, yung heavy damper. Doon sa usual na kinreate natin na mounting na side stay. Tapos sa likod, slim na damper and 19 millimeters na aluminum roller. Tapos typical din yung sa ilalim niya, yung anti-sabit here and yung brake plate na FRP. And then dito yung FRP mount plate para dun sa underguard niya dun sa front brakes. Yun. So ano yung difference nito dun sa other builds natin? So ito inspired to ng build ni Cell Shock dun sa Noobworks na channel. So makikita nyo dito. So ang ginawa natin dito sa front plate, inurong natin dito. So dalawang screw hole yan. Normally dito minamount yung plate dun sa chassis. So inurong natin ng dito para nakaprotrude ngayon yung chassis na Super X dito sa harapan. So ano ang purpose kung bakit natin ginawa yan? And by his logic, para dun sa cornering. So paiigsiin na, as it is, mahaba kasi yung chassis ng Super X. So ang mangyayari nito, paiigsiin lang yung overall length ng car para sa cornering mas mabilis siya. So ang mangyayari ngayon yan, kaya itong ginamit natin same dun sa ginamit niya na cowl, yung Synchromaster, para ma-accommodate yung pag-urong nitong plates dito sa harapan. Kasi pag yung normal na Super X ang ginamit natin, hindi niya na kaya, magsasabit na siya dito sa harap. So we have to use the Synchromaster na cowl na galing sa VS chassis for this one. So ang tanong ngayon, ito na ba yung setup na hinahanap natin for Super X para makasabay dun sa ibang chassis na sinasali sa B-Max and X-Stock category? So malalaman natin yan. Next step, test run ulit tayo. Balik tayo sa The Brickyard Glorieta para sa test run. So as usual, ang setup nila for the month of August is technical in nature. From the start line, makikita nyo there's a lot of intersections, banks, and corners. Of course, yung lane changer, hindi mawawala yan. Ilan sa mga significant parts ng layout, yung drop, and yung cut jump na nagpahirap sa mga racers as you saw doon sa teaser natin. First run using Hyper Dash 3. Second run.
Third run. Kapag ni-replay natin lahat ng runs niya na dumaan doon sa cut jump, if you notice, para siyang nag-glide. In contrast doon sa mga runs ng mga Super 1 na gumagamit ng medium diameter tires. So siguro may effect yung choice ng size ng tires. Pa-comment na lang kung ano yung theory ninyo. Lipat naman tayo sa The Brickyard Vertis North para sa test run. So ito yung track layout nila for the month of August. Mas shorter yung layout kesa sa Glorieta, pero technical din in nature. Kasama na dyan yung lane changer and yung camelback doon sa bandang likod. First run using Hyperdash 3. Second run. Third run using Power Dash. So nakita nyo naman after ng test runs dun sa dalawang track layouts, parang nadaig pa nung Super X chassis yung mga Super 1. Siguro nagkataon lang na compatible talaga para sa setup nito yung mga tracks. The question is, ready na ba siyang isali sa competition yung ganitong setup? So malalaman natin yan in the future. For now, tuloy-tuloy lang ang pag-test run natin para ma-determine yung stability niya and yung reliability. If you watch until the end, paki-click na lang yung thumbs up button and pasabay na rin ang subscribe. As usual, thank you for watching and see you on the next test run.